What's up po mga mare? Ayan nga po ang problema sa aming bahay. Medyo sira na po ang kesame namin dahil sa sobrang ulan po. Kaya ang ginagawa ko na lang, ayan, maglalagay na lang ako ng balde at saka palanggana dyan sa mga tulo kung saan yung part na may tulo. Halos araw-araw ko na nga ginagawa ito. Minsan nga napapagod na ako kasi nga araw-araw nga din po yung ulan dito sa amin. Araw-araw din, basa ang flooring namin, kaya ayan, exercise na rin yan. Dito, nasisira na rin yung pinto kasi araw-araw din naman ay nababasa siya. Pero sinabi ko naman din sa may-ari kung ano ang problema ng bahay. Nag-usap na din po kami na sa susunod na mga araw or linggo, pag maganda na ang panahon, ay ipapaayos niya daw po yung bahay. Buti na nga lang yung kwarto namin ay hindi po sira, no? Walang tulo. Kaya maayos yung tulog namin. Ang problema lang po talaga dito sa sala, sa kusina, yan lang po talaga ang may problema. Tapos na nga po tayo naglinis mga mare, kaya dito na naman tayo sa may kusina. Ayan, mag-prepare na po ako ng ulamin namin ngayong gabi. Ang kagandahan nga lang din dito sa aming lugar ay maganda po yung tubig, no? Walang tigil, hindi katulad sa iba na pag maulan ay humihinto din yung tubig. Dito po sa area namin kahit bagyo ay tuloy-tuloy pa rin po ang tubig, walang hinto po. Pati din po yung ilaw namin. Bihira lang po kami nagbre-brown out talaga dito. Tapos yung upa ko sa bahay, medyo mura lang din, afford ko lang din. Kaya mahirapan po talaga akong i-give up ang bahay na to. Inilipat ko muna ang mantika sa kalagayan. Meron akong karne at sayote na nabili. Kaya tinanong ko si Rex kung anong klase gusto niya na luto. Ang gusto niya may sabaw daw. Kaya ayan, medyo napaisip ako, no, kung ano ang pwede kong gawin dyan na may sabaw. Sayote lang kasi yung gulay na meron ako. Gabi na din kasi yan mga mare, kaya wala na akong mabilhan ng mga gulay sa labas. Kasi nga, yung panahon din dito sa amin ay maulan na, wala nang hinto yung ulan. Ay grabe talaga. Kaya sabi ni Rex, bahala na daw ako kung anong luto ang gusto kong gawin dyan. Yung una, naisip ko, ginisang sayote sana. Kaso lang napaisip ako, isa lang pala yung sayote ko mga mare. Kaya ang konti-konti lang talaga. Kaya minsan mga mare, ang hirap din mag-isip ng anong uulamin araw-araw, ano. Kaya mikos-mikos na lang ang luto na to. Huwag niyo po akong husgahan. Ang mahalaga po ay makakain namin, o diba? At hindi din naman magrereklamo si Rex, wala na siyang magawa eh. Akala ng iba, ang pagiging nanay at pagiging asawa ay napakadali lamang. Nila alam na napakalaking tungkulin pala ito. Kaya sa mga anak dyan at syempre sa mga mister, alagaan nyo po si Mrs. at syempre pasayahin din po ninyo ang inyong mga misis at nanay, diba? Dahil ang pagiging asawa ay napaka-multitasking po yan. Ang trabaho sa bahay ay walang katapusan. Kaya nga yan mga mari, nag-prepare na po ako ng aking gulay, lulutuin. Nire-ready ko na po para magsisimula na po tayo magluto. Pagpasensyahan nyo na po yung aking kusina at konti lang po yung gamit namin kasi dalawa lang naman po kami ni Rex dito sa bahay. Ang gamit lang po namin ay rice cooker at may lamesa, dalawang upuan at nakabili na din kami ng konting kalan. Alam nyo, napakamahal din pala ng kalan na yan kahit maliit lang. Nasa 2,000 mahigit din po yan. Kaya na-realize ko 2025 na pala ngayon, sobrang mahal na po talaga pala ng mga bilihin. May blender din pala ako pero hindi ko pa nagagamit yan. Panalo ko po yan nung Christmas ball nung December. Kaya nga sabi ni Rex, wag na daw ako bibili ng mga gamit kasi mahirap baga, no? Maraming gamit tapos hindi naman natin sariling bahay ito. Ganito yung binili kong kalan mga mare, maliit lang kasi sabi ni Rex, kung mag-picnic daw, pwede din namin madadala kahit saan. Total, dalawa lang naman kami at konti lang naman ang niluluto namin. Yan nga, magsisimula na po tayong magluto. Nilagyan ko na po ng konting mantika para makapag-gisa-gisa naman tayo. Sa mga nagtatanong kung saan ko nabili ang maliit na kalan na to, doon po sa Petron ko nabili ang kalan na to. Kaya punta lang po kayo sa mga Petron na malapit sa inyo at magtanong po kayo. Kaya ayan, magsimula na po tayo magluto. Gisa-gisa muna. Kaya ayan, okay na po ang sibuyas at bawang.
lagay ko na po yung karne. Yung may mga taba-taba po ang inuna ko. Ginigisa ko pa talaga yan ng maayos mga mare para medyo mawala po yung langsa ng karne. At syempre, mas maganda din po talaga na nakikita mong luto talaga yung karne, diba? Ayan, nilagay ko na rin yung laman ng karne. Kaya mix-mix na lang po, mikos-mikos na lang ang ginagawa natin dyan. Tapos nilagyan ko na din po ng pampalasa. Syempre, nandyan yung asin, magic sarap, at saka may konting toyo. Mikos-mikos na nga po natin mga mare para maging malasa po ang ating karne. Mahilig naman po talaga ako magluto mga mare, lalo na pag kumpleto yung ingredients. Naku, ang sarap magluto pag ganun. So ayan, imikos-mikos na lang natin yung ating karne para maluto po lahat. Actually, ang gulay sana na gusto kong ilagay dyan mga mare ay patatas. Kaso nga lang, wala na po palang patatas sa labas, sa gulayan at sarado na sila. Maaga po kasing nagsara kaya wala akong magawa kundi sayutin na lang ang ilalagay ko. Hindi din kasi ako na mamalengke mga mare, yung di kagaya sa iba na nag-i-stock ng mga gulay. Hindi kasi kami nag-i-stock ng mga gulay sa bahay. Kaya dyan lang kami sa labas. Meron naman pong talipa pa sa labasan namin. Kaya ayan na nga, nilagyan ko na ng tubig at saka nilagay ko na din yung sayote kasi nga request ni Rex na may sabaw daw. Pansin nyo talaga na kunti lang talaga yung gamit ko sa kusina. Marami pa po talagang kulang dyan mga mare. Kung nakikita nyo yung tumbler na orange, yan po yung regalo ni Kalingap Dan nung nag-exchange gift kami dito noong December. Actually, itong bahay namin mga mare, may isang kwarto po ito, kusina, sala, at may labahan pa po yan. Yun nga lang, ang problema nga lang ng bahay na to ay medyo may tulo po talaga siya. Pero pag napaayos po ito ng may-ari ay gaganda na po ito. Sana nga lang pag napaayos ito ay hindi na din niya tataasan ang renta. Mura lang po kasi talaga mga mare ang rent namin dito. Tapos tabing kalsada pa siya, yung tubig napakalakas. Kaya maswerte na talaga kami na nakuha namin ang apartment na to. So ayan na nga mga mare, habang nagluluto, naguhugas din tayo. Ganyan po tayo mga mare, diba? Multitasking ang mga gawain natin. Kasi ako, pag nagluluto ako, ayaw ko din po talaga ng makalat. Gusto ko pag matapos ko ng gamitin, huhugasan ko na para mas malinis po tingnan. Minsan nga nag-uusap kami ni Rex, sinasabi namin para kaming bagong kasalang. Kaya nga natatawa na lang kami minsan. Kaya ayan, lilinisin na po natin ang lamisa natin at kakain na po tayo. Sa mga hindi po nakakaalam, may dalawa po kaming anak ni Rex, 20 years old at saka 18 years old po. Mga college na din po ang mga anak namin. So ayan na nga, ready na po ang ating niluluto. Okay na, may sabaw na. Gaya ng request ni Rex na masabaw daw. Saka ko na-realize na sana nilagyan ko ng pichay ang aking niluluto. Kaso hindi na po pwedeng maihabol. Next time na lang po. Ganyan lang po talaga yung table namin. Maliit lang, sakto lang sa amin dalawa ni Rex. At may nagbigay lang po yan sa akin ng birthday ko. Maraming salamat po. Kaya dapat lagi lang po tayong masaya at healthy. At syempre, huwag nating laging isipin yung problema. Kasi nga, sabi nga, ang problema ay laging nandyan lang naman yan. Sa panahon kasi ngayon, kailangan mong i-enjoy ang buhay mo. Kung may problema man kayo mag-asawa, kailangan pag-usapan nyo. At syempre, wag po natin kalimutan magpasalamat po kay Lord sa lahat po ng blessing na binigyan niya sa atin, sa health, protections, at sa lahat-lahat na po na nangyayari sa atin dito sa mundo. Ipagpasalamat po natin yan. At hanggang sa muli po, maraming salamat po. See you tomorrow. Bye!